Iniimbestigahan ng Senado ang tatlong nakaraang administrasyon na maaaring may kinalaman sa kontrobersyal na 111 billion pesos na President's Bridge Program at posibleng maharap sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. May report si Noel Perfecto. Manong Noel, magandang umaga sa iyo. Maraming salamat, Audrey. Andito tayo ngayon sa Public Works and Highways kung saan inantabayanan natin yung pagdating sana ni Undersecretary Rafael Yabot. Siya may hawak ng mga foreign-funded projects. But then, inakuha natin kagad itong clarification ni DPWH Secretary Rogelio Singson dun sa mga napabalitang isang umanong supplier ng bridge construction and replacement project ng DPWH ay nasabit dahil nga sa pag-incur ng cost overruns na dun sa mga supply and services contract. Ayon dito sa pinalabas na liham o kasagutan ni Secretary Singson, ang nasabing ay walang nagawang cost overruns ang Balfour Cleveland Consortium na pinatupad naman ng United Kingdom Assisted DPWH Bridge Replacement Program simula noong 2001 hanggang sa 2007. Dinagdag pa ng kalihim na ang civil works cost o yung halaga ng civil works ng nasabing proyekto o bridge project ay umangat dahil na rin sa mga sumusunod, no ha? Medyo babanggitin ko na to. Ito yung sinasabing additional scope of works such as construction approaches, lift protection, at mga iba pang appurtenant structures, no? Isa na yan. Pangalawa, yung pagbabago ng bridge list o yung tulay, listahan ng mga tulay. Gayon din ang karagdagang 34 new bridge sites sites kung saan nangailangan ito ng mga detailed studies o pag-aaral hinggil na rin sa actual na validation para makuha o fully utilize ang supplied steel materials. Ang pangatlong paliwanag pa ni Secretary Singson Audrey ay itong road right-of-way acquisition problems. Ang pang-apat naman ay itong unforeseen increases doon sa pagtaas ng presyo ng construction materials, langis, labor, right-of-way cost, etc. Ang pang-limang paliwanag ng kalihim ay itong phase-by-phase implementation of civil works based on limited availability of government funds na inireleased in view of the financial conditions being experienced by the government simula pa noong 2002 hanggang 2004. Yung matatandaan, Audrey, na nagpalabas ang Senate Blue Ribbon Committee ng babala na posibleng masampahan nga ng kaso ang ilang mga opisyales ng dating administrasyong FBR, ERAP at GMA. At sabi pa ng ni Senador Teofilo Dingona III, 14 na overpriced bridge construction contracts sa iba't ibang bahagi ng bansa na umabot sa 111.942 billion pesos ang ika nga na nakuha o nakamal o nangyari dito sa nasabing cost overruns. Isa pa, criminal charges ang inihaanda rin sa Sandigan Bayan laban sa mga opisyalis ng DOF, NEDA, DPWH, Department of Agrarian Reform, Department of Transportation and Communication at saka DILG. Doon sa mga yung dati mga tauhan o sa administrasyon kapanahunan ni FBR, ni ERAP at saka ni GMA. Ang sinabi pa rito sa ulat Audrey, sangkot umano ang mga ito sa pagbibigay ng undue advantage sa mga kontratista gaya ng awarding of bridge projects ng walang public bidding o kaya negotiated sale. So yun muna ulat natin, Audrey. Patuloy pa rin ako nag-aantabay dito sa Public Works and Highways para baka sakali dumating ang magiting na Undersecretary ng Public Works and Highways na si Yusek Rafael Yabot. Mula po rin sa DPWH, kasama pa rin si Larry Duon at si Erwin Navarro. Noel Perfecto para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat kasamang Noel Perfecto. Samantala, inaasahang ilalabas ngayong araw ng Commission on Election ang kumpletong listahan ng mga accredited party list na sasali sa 2013 midterm elections. Mula sa mahigit sa 300 mga party list group na nag-apply sa accreditation ng COMELEC ay malalaman kung ano-anong grupo ang tinanggal sa opisyal na listahan.
Una nang sinabi ni Comelec Chairman Sixto Brillantes na dumaan sa masusing pag-aaral ng Commission Bank ang pagsala sa nasabing mga party list group. Napagalaman na noong nakaraang buwan pa, sana inilabas ang listahan ng mga credited party list, ngunit sa dami ng nag-apply ay ipinagpaliban muna ito ng komisyon. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon. Magbabalik ang PTV Newsbreak makalipas ang 1 oras. Ako po si Audrey Goriseta.